With your honor, Sister Elle, ipakilala mo ating bisita ngayon sa ating Bakit Ikaw the Job interview. Ang ating aplikante lakay, nag-a-apply sa masang Pilipino. Siya ay mula sa mamamayang liberal o ML party list. Siya ay lakay isang abogada, dating senador, former Department of Justice Secretary, former Commission on Human Rights Chairperson, at Human Rights Defender and Social Justice Champion. Gusto ko pang habaan lakay ang pagpapakilala sa kanya, pero ito yung mga bigating posisyon niya lakay eh. Kaya ito yung talagang nilagay ko eh. Ito yung kanyang mga ginagawa at kanyang mga naging trabaho. Meron kang nakalimutan na Sister Elle. Itong bisita natin ay isa sa mga sikat na election lawyers nung panahon. Oo. Sa kanilang hanay, lima lang silang mga election lawyers. At siya lang yung nag-iisang babae noon during that time. Dalawa yata sila. Ewan ko lang kung naging election lawyer din si Kapunan, si attorney... hindi po masyado. Hindi masyado. Si attorney, ano pangalan niya lakay? Lorna. Lorna Kapunan. Ang ating mga kasama lakay, kilalang-kilala naman to ng ating mga kababayan. Former Senator Leila De Lima. Dito sa ating... Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pati muna natin, Senator De Lima, Ma'am. Lala De Lima, maganda umaga po sa inyo. Diyos Marahay. Diyos Maray na aga sa Indugabos. Maray na aga, Diyos Maray na aga. Good morning, magandang umaga. Lakay Dio and si Estela L. Wow, so Estela L talaga, Sen. Nagagalak ako na nandito na naman ako. Kailan lang, parang kailan recently lang. na-guest niyo ako sa isang programa. So ito ngayon, yung tungkol naman sa Bakit Ikaw. So, good morning po sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa programang ito. Mukhang maganda ang gising ni Senator De Lima ngayon. Maganda ang kanyang aura. Ayan. Sabi ko nga sa'yo, lakay, fresh niya eh. Ganun ba? Ayan. At eto na. Hindi siya stress. Ayan. At Senator Leila De Lima, Ma'am, ayan, ang tanong natin, kayo po ay dating senadora. Bakit ngayon ay mas pinili pang... maglingkod muli sa ilalim ng isang party list bilang first nominee sa ilalim po ng mamayang liberal party list. Pero teka muna, bago yan, baka ko makalimutan ML. ML na lang. ML para may recall. Para may recall, madaling matandaan. Yung mga mahilig maglaro, ayan, ML. Mobile Legend ba yun o martial law? Pwede rin Mobile Legend. Mayang liberal lang. Ayan, pero teka muna, eto di naman kaila na ang dating senadora ay kinasuhan noon, absuelto, nakulong sa ilalim ng Duterte administration. Ang tanong natin ano ang kanyang reaksyon na ang kanyang jailer, ang kanyang nakalaban noon, dating Pangulong Duterte ay nakasuhan at ngayon ay nakulong doon sa The Hague, the Netherlands. Pero ito muna And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her with love. Kung pumayag siya, I don't know. Ayan. Talagang tinago mo talaga yan. Siyempre, pampaano lang, teaser lang kumbaga. Bago sa ating Bakit Ikaw. Di ba namimiss yung mga ganung mga biro-biro ni former President Duterte, Senator De Lima, Ma'am? Hindi ko na po namimiss yun, lalo na yung mga, kasi nga yung karamihan naman yung mga lumalabas sa bibig niya noon, yung tungkol nga doon sa kill So, yung mga ibang mga biro, syempre nakaka-entertain yun, pero minsan sumusobra. Pero yun na nga po, yung tanong nyo, anong nararamdaman ko? Yes. Kahit nga po, naawa ba kayo o tama lang sa kanya o ano ang feelings po ninyo? Actually, ano po yan inihintay ko na po yan, umaasa na po ako na talagang darating yung araw na mag-i-issue ng warrant of arrest yung ICC. Pinagdasal ko po yan. Siguro naman marami rin nagdasal tungkol dyan. Pero nung nangyari na, nung March 11, na biglang nabalita na meron ng warrant of arrest at inaresto na siya. Yung para bang
hindi pa rin ako makapaniwala. Parang yung feeling ko surreal. Yung ganon. Eto na ba yun? Totoo na ba yun? Kasi nga matagal ko na, last year ko pa ho inaasahan. Because I've been monitoring yung mga pangyayari sa ICC. Na alam ko na sineryoso ng ICC yung investigasyon at talaga namang naniguro muna sila before they decided na mag-apply for warrant of arrest doon sa pre-trial chamber ng ICC. So, inaasahan ko na. Pero nung nangyari na, parang ganun pa rin ang feeling ko na, eto na ba talaga? Totoo na talaga to? Hindi po kayo makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nangyayari na yung hinihintay ko. Tapos, yung feeling ko, mixed eh. Siyempre, ecstatic. Okay. I was happy, lalo na para doon sa mga biktima at sa mga pamilya ng mga biktima ng mga drug war killings. And, kapakiramdam ko rin, kasama ito sa vindication ko. Yung feeling of vindication ko kasi nga ginawa nga sa akin yon na kinasuhan ako ng mga pekeng kaso at pinakulong dahil nga pinaglaban ko yung mga karapatan ng mga binibiktima nila noon sa so-called war on drugs. So ecstatic ako, and at the same time nalulungkot din ako, Lakay Deo, kasi nga Bakit po? hindi nga sana nangyari yan kung noon pa nung nangyayari yung mga killings na yan nag-umpisa nung right after na halal si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo, na sana na-aksyonan na yan. Sana, pakiramdam ko, sana nakinig sila. No, sinabi ko na yan eh. Kaya nga, nag-file ka agad ako ng resolution, nagkandak ako ng hearings on that, pero tinanggal naman kaagad ako after 3 hearings. Kapag katapos ko pong prinisinta si Edgar Matubato, ay tinanggal naman ako ng karamihan ng mga kasamahan ko sa Senado bilang chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. So kung inasikaso ko agad yan, kung nakinig lang yung karamihan, na hindi talaga tama yung ginawa, na basta na lang mga pinapatay, walang due process, basta na lang hinahatulan, naging naging jury, judge, and executioner, yung so to speak. Hindi na sana humantong na meron isang international tribunal na nakialam, na nag-intervene base sa kanilang jurisdiction. Wala na sana yun eh. Hindi na sana kakailanganin ng isang international tribunal na makialam kung inaksyonan din kaagad ng mga domestic authorities natin dito yung sitwasyon. So yun ang punto kung saan ako nalulungkot na ganun nga ang pangyayari. Senator, ngayong alam ko may mga kakilala ka rin doon sa ICC, mga lawyers doon. Saan nangyari kay dating Pangulong Digong posible pa ba siyang maibalik dito sa Pilipinas? May mga interim release na sinasabi, mga ganyan. At saan nangyari? Wala tayong jurisdiction. Nasa ICC na po siya. Makakalabas pa kaya ang dating Pangulong Duterte doon sa The Hague o hindi na? Sa pakiramdam ko, malabo na ho. Mahirap na. Although, alam mo na, hindi naman tayo nakakasiguro. Opo. Kasi didesisyonan pa rin yan ng ICC pre-trial chamber. Magkakaroon nga nung tinatawag na confirmation of charges sa September of this year. Now, I don't know kung na-file na nila yung tungkol doon sa petition or request nila for interim release. Kasi yun ang equivalent ng bail natin dito. Interim release. release. Pero, ang pagkakaalam ko po, bihira yung binibigyan ng interim release na respondent doon sa ICC. Talagang bubusisihin ng ICC pre-trial chamber yung mga rason na isa-cite dyan sa request na yan, kung ma-file na. At iwi-weigh yan against yung kasi nga, we're talking here about a very grave offense. Talagang a very serious offense, alleged crimes against humanity. Tapos, yung kanyang status rin as former president, na meron pang clout, meron pang impluensya. So baka matakot na yung mga witnesses or yung mga potential witnesses. Baka iharas sila yung mga pamilya ng mga EJK victims na dumulog doon sa ICC. So yung mga ganyang circumstances, syempre I can already
foresee na isa sa mga rason na or ground na ilalagay nila sa request for interim release is yung advanced age, failing health. Pero syempre, yung advanced age, I don't think meron yang malaking weight, no? Opo. Now, yung failing health, depende yan kasi meron namang sarili ng mga medical professionals or personnel ang ICC na siyang mag-i-evaluate at mag-assess sa kalusugan ng dating Pangulo. So, it would be the totality of circumstances ang titingnan nung ICC pre-trial chamber para bago nila i-resolve yung request for interim release from the camp of Mr. Duterte. Ayan. Balikan ko yung tanong ko, Senator De Lima, Mama. Bakit tumatapok yung party list? Ba't hindi Senado? Sa Kongreso, ang dami-dami. Siguro magsalita ka maghapon doon. Baka hindi pa masyado maibalita. Samantala kung ang Senado, isang salita mo dyan. Malalaman. At totoo, wala naman talaga akong kaplano-plano tumakbo kahit anong posisyon, whether senator or whatever. Nung nakalaya na po ako, nung November 2023, ang plano ko lang ay bumalik sa private law practice, sa election law, sa election law practice, lalo ng election period ngayon. At bumalik din sa aking teaching sa law school. I used to teach sa San Beda College of Law. So wala akong kaplano-plano. Pero nung na-accredit kasi yung ML as party list ng COMELEC only last year, noong July 2024, ay nainganyo po ako, kinausap po ako ng mga kasamahan ko sa LP, Liberal Party. Kasi yung ML is a multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. Nandyan na po yan, yung ML na yan, as a multi-sectoral organization nung panahon pa ni Pinoy. Si Pinoy was a member of the LP. Diba? So, tinayo yan. Pero ngayon lang magpa-participate sa party list. At nakita ko nga, sa pag-iikot ko, kasi pinayuhan po ako nung dating Pangulo ng LP, na mayapa na po siya, si former Congressman Edsel Lagman. Kinausap niya po ako nung nakalaya na ako. Ang sabi niya sa akin, whether or not tatakbo ka, this 2025 elections, ang payo ko sa'yo, mag-ikot ka sa bansa, at tell your story directly to the people. So yun po ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga schools, mga state universities, colleges and universities, at kinikwento ko yung buhay ko, yung mga dinaanan ko under the Duterte administration. Tapos syempre may mga nakakausap akong mga grupo-grupo. At nakita ko, I realized na ang dami pa palang dapat gawin. I also realized na kung private citizen lang ako, I can only do so much. Mas marami kang magagawa, mas marami kang matutulungan kung nasa public service ka. So I decided na between senatorial and party list, tiningnan ko na mas maganda, mas maging makahulugan, mas magiging fulfilling kung under party list, kasi representation yan ng marginalized sectors, yung mga nasa laylayan. Mas meron kang maitutulong doon sa mga walang boses. Bibigyan mo sila ng boses, champion nila sa mga hinaing nila, sa mga adhikain nila. Tsaka nakikita ko rin on the practical side, pragmatic side, na ang hirap sa senatorial Ang dami-dami, masyadong masikip. At tingnan mo nga yung mga surveys ngayon, sino-sino ang mga nandyan, mga nakapasok sa top 12 na wala kang kalaban-laban. Kasi yung politics kasi natin nakakalungkot. Moneyed politics and politics of popularity. Yung pagka-popular, okay lang yung popular ka, pero meron kang na maging senador dahil alam mo, kabisado mo ang mandato ng Senado. Yung just being a popular figure like a celebrity, para sa akin does not give you a license to run for a senator. Pero nandyan sila at ang tataas ng mga ranking nila. Anong kalaban-laban mo dyan? So inisip ko rin po yung practical side of dun sa plano ko
na tumakbo. Ayun. Senator Ma'am, nabanggit niyo po kanina, ang party list po, itong ML matagal na nag-e-exist at layunin niyo po yung pagsusulong ng interes ng mga marginalized sector. Ano naman po yung mga konkretong plano po ninyo o mga proyekto na gusto niyo pong isulong para naman po matulungan itong mga marginalized sector na binabanggit? Okay, yung main advocacy po namin, justice, social justice, saka reform. So, hustisya. Tapos of course yung social justice. Yung hustisya hindi lang tungkol dun sa magpapakulong, maglilitis ng mga kriminal at mabigyan ng hustisya yung mga biktima, kundi yung hustisya rin sa larangan ng social justice. Yung panlipunang, katarungang panlipunan na alam mo na yung freedom from poverty, sa kahirapan, sa inequality, hindi pagkakapantay-pantay, yung walang trabaho, hindi maganda ang katayuan sa lipunan. So, in general terms, yun ang social justice. Those who have less in life must have more in law. Tapos, ring reforma. Nais po namin, isa sa mga magiging priority legislation namin, i-reforma, mag-introduce ng amendments doon sa party list system law. Yung party list system law natin ay naabuso. Ay, totoo po. Mabastardized na all these years. Zero-zero na lang. Yung mga tinayo na mga political dynasties, hindi kontento dun sa kanilang power base. Yes. So para ma-extend yung kanilang power base, tatayo sila ng party list. Nandyan din yung mga kamag-anak nila Mga as anak, nominees. May mga party list na nasa likod, mga kontratista, mga big business interest. Anong representasyon ba yan ng marginalized sectors? Kontratista big business interest So kailangan natin ng talagang mga meaningful reforms sa party list system. Ipapasok ko po yan. And then yung political party system, Reform System Act, to address yung turncoatism. Alam niyo naman yan, kada eleksyon kung sino ang nasa poder, kung sino ang nasa Malacanang. Yung partido ng nasa Malacanang, yun ang mga sasamahan ng karamihan ng mga politiko. Ang nga namin, ang aming internal biro, I can share this, biro sa Liberal Party. Sabi namin, ngayon, magkakasya na lang tayo sa isang Volkswagen. Dati, nung ano pa yung Liberal Party, lalo na yung during the time of President Pinoy, several tourist buses magkakasya yung mga LP members. Pero pagkatapos ni Pinoy, na nandyan yung partido ng dating Pangulong Duterte, PDP Laban, ang daming lumipat dyan. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang partido, Federal, Alyansa Federal. Marami rin lumipat. We should address turncoatism. Tsaka dapat anuhin natin na mai-instill ang party discipline. Kasi karamihan ang sumasama sa mga partido para lang sa interest nila. Totoo para magkaroon lang ng pondo, ng kona. ayuda. Pero yung kona, yung Certificate of Nomination and Acceptance, pero hindi naman nila ini-imbibe yung vision, yung ideals, yung prinsipyo ng partido. Kasi next time around, lilipat na naman sa isang partido. Dapat mag-instill ng party discipline. So that is in general. Pero sa sectoral mismo, meron na po kaming priority legislation for each of the marginalized sectors. Women, youth, yun ang dinirepresent namin. Women, youth, farmers, fisher folks, workers or laborers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. So yun ang mga rini-represent namin. Yung party list ho namin, yung ML, nakasama ko as nominee number 2, si former Congressman Teddy Bronner Bagilat, and nominee number 3, si former Congressman Erin Tanyada. Meron na po kami mga naisip. Pinag-usapan na po namin yan. Nag-brainstorming na po kami dyan. Naisip na po namin kung ano yung mga priority legislation for each of these sectors. We don't have enough time that I will give you each. But just an example. Yung sa Fisher Fox, halimbawa. Meron kasing Supreme Court decision a few, 2 to 3 months ago na dineclare as unconstitutional yung isang provision ng Fisheries Code of 1988 na nagsasabi doon sa provision na yon
na yung 15-kilometer municipal waters, dapat exclusive yan para dun sa maliliit na fisher folk. Opo. It was declared unconstitutional. So hindi maganda yan dun sa maliliit Opo. na mga mangingisda natin. Kasi paano sila makikipagkompetensya sa mga commercial Totoo. fishing? Totoo. Malalaki ang mga vessels, malalaki ang mga gamit. So paano yan? Although meron daw MR, motion for Opo. reconsideration, dun sa Supreme Court decision. So we're hoping na ma-reverse yung kanilang unang desisyon. Pero ano man ang mangyari sa kaso na yan, ang balak po ng ML ay magsulong ng Magna Carta for Small Fisher Folks. Ayan. Para ilagay namin yan dyan na hindi pwede na yung 15-kilometer municipal waters ay mapunta sa mga commercial fishing. And yung mag-aano rin ng mga housing settlement para dun sa mga mangingisda natin. Kasi yung kabuhayan nila sa dagat, so saan sila nakatira? Sa tabi ng dagat na mga shanties lang. Opo. So dapat meron silang maayos-ayos na housing settlement somewhere near the beaches, pero yung maayos naman na mga structures. So isa lang po yan. Sa edukasyon syempre, we will always push because may education crisis tayo. Okay, for the youth, we will push for at least, dapat 4 to 6% of the previous GDP, gross domestic product, ang mapunta talaga sa education sector para masiguro na yung education sector ang tumatanggap ng highest budgetary allocation based dun sa Constitution, nakalagay yan sa saligang batas. Ang dami nating i-address sa education sector. Yung kakulangan ng classroom, walang katapusan na problema dun sa shortage ng mga classroom. And then yung tungkol nga dun sa dapat meron talagang mga maayos na mga educational tools, sa mga computers. And then yung dapat yung well-equipped ang mga teachers. Opo. And then dapat yung ma-ensure yung 180 hour teaching sessions para sapat yung kaalaman na i-impart sa mga estudyante. So ilan lang po yan. Lahat po ng sektor na nabanggit ko, meron po kami. Meron po kaming plano. Senator De Lima, meron tayong man on the street. May magtatanong tayo sa labas. At tawagin mo si Giselle. Nasaan ba siya ngayon? Senator Leila De Lima, ma'am. Suot na lang po natin itong headset para marinig po natin yung magtatanong. Kasama ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, ano ang katanungan ng yung kasama ngayon at nasa ang area kayo? Giselle. Si Sir El Latay, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay City. Kasama natin si Nanay Evangeline, 46 na taong gulang isang vendor, at narinito yung kanyang katanungan para kay dating Senator Leila De Lima. Magandang umaga po, Senador. Ay, magandang umaga, Nanay. Ang tanong ko lang po, paano po ba sa isang party list masasabi na katulad po namin na nandito po sa pinakamababa, ikangang antas ng lipunan po natin na mas sabing pantay-pantay po ang batas para sa amin. Kasi po, bilang vendor na katulad ko, hindi po ako pwedeng magsalita sa katulad sa taas. Halimbawa, example sa Malacanang, kasi vendor lang ako, kailangan pang gagamit ako halimbawa ng isang taong ganyan para marinig ako ng isang mga nanunungkulan na katulad nyo. Opo. Maganda po yung tanong nyo. Kaya nga precisely, yan po ang pinaka-esensya ng party list system. Nabigyan ng boses, yung mga walang boses, yung mga nasa laylayan, yung mga walang nasa poder. Kaya nga ho, napaka-importante na piliin po natin yung mga party list na alam natin na yun ang magtatrabaho para sa kapakanan ng mga nasa laylayan, marginalized sectors, kasama na po sa hanay ninyo na vendors. Alam ko po marami kayo ring mga suliranin. Di ho ba? Kasi yun, mayat maya ay dinedemolish kayo. Tapos meron din po na mga palengke because sa pag-iikot po namin ay pumupunta rin po kami sa mga public market, sa iba't ibang mga syudad, at na meron din hong mga problema tungkol dun sa ipa-privatize na yung kanilang lugar, yung kanilang public market, na ibig sabihin baka mawalan na sila ng pwesto doon kasi papalitan na sila ng iba na mga magiging vendors
vendors doon. So, ang ano po dyan is that napaka-importante kasi ng LGU, yung Local Government Unit, na sila ang tumutugon sa mga problema ninyo. Pero sa pangkalahatan, kami sa party list, ay makakaasa po kayo na maidudulog namin sa pamamagitan ng legislation, kasi alam nyo naman sa Kongreso, sa House of Representatives, just like yung Senado, ay ang aming pinakamandato ay magpasa ng mga karapat-dapat na mga batas. So yung anuman ang mga pwedeng maitulong sa inyo bilang kasama sa marginalized sector ay sisikapin po namin yan. Ang ginagawa po namin ay nakikipag-dialogue po kami sa iba't ibang mga marginalized sectors. Yung sa vendors nga po, sabi ko kanina, nakausap namin sa ML yung mga ibang mga vendors sa ibang mga public markets sa iba't ibang lugar, like for example sa Bohol and then also sa Sorsogon ay pinuntahan ho namin. Maski sa Naga City, kasama namin si VP Lenny, nag-ikot kami dun sa public market ng Naga City. So sa inyo po, saan nga ho pa kayong lugar? Baklaran kayo, ate, ano? Pasay po. Pasay. Sa Pasay. Oo. So sisikapin din ho namin. Boulevard po, Senadora. Sa Rojas Boulevard. So sisikapin po namin na puntahan kayo dyan, makipag-dialogue din po kami. Kasi yan ho talagang pinaka-esensya ng party list. Pag-isipan po ng husto ang pagpili natin ng party list. Kasi dapat yung talagang mga magiging tunay na boses at kampiyon ninyo. Salamat po. Ayan. Thank you, Ate okay, Evangeline. Okay, ate, huwag kang mag-alala. Ayan, kung nagtinda kayo na balang araw, may 7-Eleven ka na. Nag-promote ka pa. Tulad namin. Ayun. Okay. Alright, thank you po. Maraming Thank you, salamat, Giselle. Giselle, ate. Ayan, at nako, Senator, ayan, bilang panghuli po. Ayan, eto nga muna, Senator, ha? Alam po niyo isinasabi na grabe ang korupsyon ngayon. Ayan. Yes. Ano ba at ayan, paano natin matutugunan itong issue ng katiwalian, yung hindi tamang pamahagi ng pondo ng gobyerno at ano inyong mga plano para sa transparency and accountability, Senator, kung kayo po ay mananalo bilang kongresista sa ilalim ng party list? Okay, tama po kayo. Talaga seryoso ang problema natin ng korupsyon. Hindi na mawala-wala. Although, as they say, it's almost impossible to eradicate completely corruption. Pero pwede itong mapababa, mabawasan, significant. Ang pinakatugon po namin dyan is that dapat ho kasi talaga naghumahalal ang ating mga botante nung mga leader, anuman yung mga posisyon nila from sa taas hanggang sa baba sa local government units, na yung mga naniniwala at pinapractice o nag-exhibit ng good governance. Kasi good and clean governance. Kasi kapag good and clean governance, less ang corruption. Kasi may transparency. Opo. Kapag good governance. At hindi mag-iisip ng mga kung ano-ano na magkakapera. Kasi good governance nga eh. Opo. So kung good governance, less corruption. Pag less corruption, mas maraming pondo mailalaan dun sa mga karapat-dapat na mga proyekto na makakatulong lalo na doon sa mga nasa laylayan, yung mga social services natin. Ang maitutulong din po ng ML, dahil kami nga hong tatlong nominees, kung pala rin po kami, ay na po kami, may experience na kami, may track record na kami, naging members na kami ng Kongreso. Yung dalawa, si Kong Ted, tsaka si Kong Erin, dati na silang members ng House of Representatives. Ako naman po ay dating senador. Alam na namin yung gawain ng isang mambabatas. At isa sa pinaka-importante na gawain ng mambabatas ay yung litisin, yung i-review ng maayos ng talagang exhaustive yung National Expenditure Program na isasubmit from the Office of the Executive, from the Office of the President, para makapagbuo talaga ng maayos na GAA
or General Appropriations Act. Nakita natin nagkaroon ng mga problema. Itong GAA 2025, yung mga diversion ng mga funds, may mga binawasan sa mga importanteng proyekto. Like yung 4Ps, nalulungkot ako dyan. Dahil ako po yung principal author ng 4Ps law. Baka ho hindi alam ng karamihan. Binawasan ba naman ng 50 billion yung pondo for 2025 ng 4Ps? And then, yung tungkol ho sa bicameral committee, yung BICAM. Alam natin na yung budget, bago isubmit sa Office of the President, dumadaan muna sa bicameral committee composed of some members from the Senate, some members from the House of Representatives. Pero nakikita ko natin in the past few years, including na yung ngayon for 2025, na makapangyarihan sila masyado eh. They can do anything with the proposed budget na sinubmit sa kanila na nanggaling na sa Senado, sa plenary ng Senado, tsaka sa plenary ng House. Mukhang, ang alam ko dyan, dapat inaayos lang nila, rini-reconcile lang nila yung mga inconsistencies. Pero they go beyond that eh. So parang sila na ngayon yung bagong kongreso pagdating sa budget. Nag-iisip po kami ng isang bill, kami po sa ML, na para i-clip o i-regulate yung pinakamandato ng BICAM. Dapat maayos, ilagay sa isang batas, ano talaga yung Tsaka dapat transparent. And then, isa pa ho yan, Lakay Deo, na dapat transparent ang proceedings sa BICAM. So, pwedeng gawin yan sa pamamagitan ng isang batas, and ML is willing to push for that. At sabi nga Senator De Lima, sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Totoo. Yun ang sinabi ng ating Pangulong Noynoy. Walang korap, walang mahirap. Ayan. At Senator, bilang panghuli po, yan, nasa iyo po pagkakataon na Senator De Lima, ma'am, nakausapin natin mga kababayan, bakit na ang dapat iboto ay ang mamayang liberal party list na ang number 1 ay former Senator Leila De Lima? Bakit ML? Kasi kami po ay seryoso sa magiging trabaho namin. Kaming tatlong nominee, kung pala rin kami. Sabi ko nga po, meron na kami legislative agenda for each of the sectors, marginalized sectors that we represent. Meron din po kami ng mga pangkalahatan na mga batas na hinahanda na. At isa pa ho, siguro naman hindi pagkaila na ito pong inyong lingkod ay hindi umaatras at talagang lumalaban para sa hustisya. Hindi ako yung nagtatago, hindi ako umaatras, sumusuko sa hamon. So, subok na po yung kakayahan ko. Subok na rin po ang kakayahan ng mga kasamahan ko, nominee number 2 and nominee number 3. Makakasiguro po kayo sa aming kapasidad, sa aming sinseridad, sa aming integridad bilang mga mambabatas. Ang mamamayang liberal ay para sa hustisya at reforma. Anong numero po kayo sa balota? Number 6 po ang number ML 6. party list sa likod ng balota. ML lang po ang makikita ninyo. Hindi po mamamayang liberal at yung mga pangalan po namin hindi ho mag-a-appear dyan sa balota. ML lang po. Tandaan, ML number 6. Mamamayang liberal. Pwede rin pong Manay Laila. Pwede rin pong Malayang Laila. Pwede rin pong Madaling Lapitan. At para sa mga kabataan, pwede rin pong Mobile Legend. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Manay. Si Manay. Alam mo lang kay sa social media ni former Senator Leila De Lima. Kita lang pinapakilala niya. Manay. May Manay talaga kasi Bicolana siya eh. Manay, Manoy. Former Senator Leila De Lima, first nominee ng ML party list at number 6 sa balota. Maraming salamat. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.